Good morning guys. At for today's video, ito na naman ako sa panibagong araw ng aking buhay. Ito, simula ng araw ko ay ang maghatid ng aking mga anak sa eskwelahan ng unang ganap. Pero syempre bago yan, maghanda muna ako ng pagkain nila, pangbaon, ganun. Tapos, hatid na sila sa school nila. Tapos, yung una kasi hatid ay high school. Ang sumunod ay yung mga maliliit. Yung dalawang maliliit. Yun ang sunod na hinahatid ko. Maagang-maaga yan guys. Alas 4 gumigising na ako. At hinahatid sila mga simula 5:20. Tapos 5:40. Tamang-tama lang makabalik ako galing sa school. Sa paghatid ko sa high school ko, tamang-tama lang yung time. Pasok na din yung mga maliliit kong anak sa elementary. Tapos pagkahatid ko sa kanila, birada na ako kung anong mga trabaho ko sa bahay niyan guys. Kita nyo naman kung gaano ka-traffic dyan. Tukod talaga yung mga bumper to bumper ang mga sakyan dyan. Kaya nga ako ang naghahatid sa kanang mga anak ko dahil nakakainip at minsan yung gitgitan, yung traffic sa kalsada. Kaya ako na lang naghahatid. Sikip pa yung kalsada dyan guys. Pauwi na ako niyan para sunduin ko naman yung mga elementary ko. Para sila naman ang ihahatid ko sa school. Yan, sila naman ang ihahatid ko niyan sa school. Pagkatapos, pag uwi ko galing sa paghatid sa kanila, kita niyo naman guys, ang hugasan namin, nasisikatan ng araw. Yan talaga ang pinaka gusto ko dyan sa hugasan na yan kasi hindi ko na kailangang mag-jogging sa labas para masikatan ng morning sunlight, vitamin D. Kasi habang nagtatrabaho ako dyan, nasisikatan ako ng araw. At ayan na nga, pagkatapos kong maghugas ng mga hugasan, mag-umpisa na akong magluto niyan kasi may lakad ako guys. Medyo matagal akong mawawala sa bahay. Kaya nagluto na ako kung anong maluluto sa ref, niluto ko na. Yung mga pata na yan, niluto na yan siya siguro mga 2 days ago, niluto ko na yun para pinalambot ko. Yung sabaw niya, tinabi ko din sa ref. Pero hindi ko sila pinagsama, pinaghiwalay ko yung laman at saka yung sabaw para hindi malamog at maano yung laman, malata. Magluluto ako ng putsero, kaya may saging na saba at yung aking bunso, ayan na. Kumain na ng hilaw na saging na saba. Tinira niya. Yung ulam na pakbet, kasi may pakbet ako na gulay sa ref. Yan, nilagyan ko yan siya ng tokwa. Tapos, kumuha ako ng isang slice ng pata, pinangdagdag ko dun sa sahog ng pakbet. Kaya, yan, dumaan ako, palabas ako niyan, mangunguha sana ako ng alugbati at malunggay. Nakita ko yung sili, ang daming bunga, kaya pinicturan ko na din. Yan. Hahalo ko dun sa pakbit guys para talagang masustansya yung ulam. Ayun. Tapos luto na yung pakbit, di ko na binidyohan. Yung niluluto ko guys, yan yung pata naman, patsero. Wala talaga akong ginagamit na sibuyas dyan guys. Sinabi ko na sa inyo pa na siling haba lang ang aking ginagamit pampalasa na para sa mga niluluto ko, pampabango. Ayan o, late yung talbos at saka yung yung kutsero may kalabasa kasi may nakita ako sa ref may kalabasa, kaya sinahog ko na din siya sa kutsero kasi para hindi masayang, hindi mabulok. Yung ginamit ko yan dyan guys, ayan o, naglagay ako dyan ganyan ako magluto guys, sabay-sabay.
nagluluto, naghahano kung ano-ano pa. Bang nagluluto ako kung wala akong ibang ginagawa, maghugas akong pinggan, kaya magwali. Kaya ayan talaga, kailangan talaga natin ganyan. Kung meron pala kayong mga bayabas na puno dyan sa inyong lugar, huwag nyo sayangin yung mga bunga. Kung pa isa-isa, dalawa lang ang bunga, yung sobrang hinog na talaga. Pwede nyong gawing shake. Ngayon, kung kunti lang, dalawa lang ang bunga na hinog, ilagay nyo sa ref. Tapos, pagka nakaipon kayo ng mga 8 piraso, 10 piraso, hindi kasi yan mabubulok. Titigas lang yan dun. Pero, pagka sinake mo na yan siya, masarap pa din. Andun pa rin yung sarap niya at saka yung sustansya. Kaya, ayan yung sa akin. Kasi yung sa akin, binili ko yan guys, wala kaming puno. Masarap kasi at alam nyo, napakasustansya ng bayabas. Mas mataas pa vitamin C niya kaysa sa orange. Mayaman sa vitamin C ang bayabas. Ang kilo ng bayabas na nabilhan ko sa Kabihasnan, 30. Tapos, akala nga ng ko ay gagawin kong pangsigang, hindi. Gagawin kong shake. Siguro yung lahat ng nabili ko na yun, mga 18 pesos lang yun. Kaya 'di ba, tapos nilagyan ko siya ng gatas, ng yelo at asukal. Pero dahil syempre mabuto ang bayabas, kaya sinasala ko 'yan, guys. Pwede niyo lagyan ng tubig pag shake, pag blender niyo sa kanya para siya, hindi siya sobrang lapot. Malapot 'yan sa akin kasi urada lang ako kung anong salpak lang ng salpak. Basta yan lang guys, tip ko sa inyo. Yung mga prutas, halimbawa guyabano, or saging na istampil ko, yung mga prutas na hindi mahal o kaya meron tayo sa bakuran natin. Walang problema kung mabuto or may buto. Sasalain lang ninyo yan para hindi masama yung mga buto sa pagtimpla ninyo. At talagang masarap yung niya. Nilagyan ko ng gatas na evaporada yan. Ang sarap niya guys. Nagustuhan ng asawa ko at ng mga anak ko. Kaya din yan sa inyo. Kahit nga yung balingding na prutas, pwede nyong tip lang. Pagka ang prutas na meron sa inyo ay maasim, huwag nyo lagyan ng gatas. Lagyan nyo lang siya ng asukal. Pagka medyo matamis yung prutas, yun, pwede nyo lagyan ng gatas. Okay. So, ayan na nga. Masarap yan. Nilagyan ng yelo. Tapos, ayan yung tubig. Kasi malapot siya. Malapot ang bayabas, guys. Sarap niyan, di ba? Fiber na, vitamin C pa. O, antioxidant pa. Antioxidant sa anti-cancer. So, ayan lang, share ko lang sa inyo. Kahit atis, pwede rin ninyong kasi sa amin sa labas talaga namin may atis. Marami din siya minsan mamunga. Minsan di nga namin nakakain, yung ibon lang ang kumakain. Baka sa future naman, sili naman ang gawin kong shake. Lahat ng bunga na meron sa amin, gawin kong shake. Sili, may sili, gawing shake na sili. Joke lang, charot lang, nagpatawa lang ako. Kaya ayan nga, ginawa ko yung sugar, inano ko na sa blender para matunaw na din siya ng gusto. Mabilis matunaw. Pero pwede naman doon na lang sa pitsil magtunaw talaga sa asukal. At yan nga lang guys, ang aming ang aking kwento diyan. Nagluto ako ng maraming ulam, pakbet at saka yung putsero. Ayan nga, makikita nyo dyan na sinasala ko ngayon. Kita nyo kung gaano kalapot
halos ayaw maano, kaya inaano ko muna ng kutsara para lang siya hindi bumara yung mga buto dyan sa butas ng salaan. Ayan o. Sulit naman guys, kasi ang sarap niya talaga. At ayan nga, tignan nyo. Ayan, sinasala ko. Medyo matyaga lang talaga guys. Kasi, it's worth it naman talaga na maging healthy yung mga kinakain natin. At sa paraan pa na matipid. Hindi kailangan maging magastos. Maraming mga available na resources na sa paligid lang natin. Halimbawa, yung mga balimbing, kamyas, maaasim yan. Huwag yung lagyan ng gatas ha. Gawin nyo lang siyang parang lemonade. I-shake nyo. Pagkatapos nyo i-shake, lagyan nyo yung isalain nyo. Tapos, ilagyan nyo na siya ng ng asukal. Huwag yung lagyan ng gatas guys. Basta pag maasim, walang gatas. Pagka matamis-tamis, lagyan yung gatas na ibab. Masarap. Kahit kondensada, masarap din naman. Ayan. At healthy na, gustong-gusto pa ng mga bata, 'di ba? Kaysa sa bumili kayo ng ready to drink na ng mga juice. Anong mga chemical ang pinaglalagay doon? Ayan, sigurado ka talagang organic at natural, 'di ba? Masustansya talaga yung mga inaano. Pag nasa bahay kami, guys, healthy yung mga kinakain namin. Mga resources na mga mga gulay-gulay galing sa paligid namin. Ayun, tapos pagka nasa tindahan kami, ayun, doon kami lagi na ng ulam ay puro ready-made, bibili sa mga tindahan sa paligid namin. Pagka mahal-mahal pa ng mga ulam na aluto at kaunti lang, napakainam pa rin talaga na magluto ka ng sarili mo. Pag mura din ang bilihan, tulad sa bahay, may nabibilhan akong sa talipapa na mura at saka yung hindi problema ang pagbiyahe. Hindi ko kailangan mag-tricycle kasi mumotorin ko lang. Pagka nasa tindahan, wala akong motor doon. Mamasahe ka talaga ng pamasahe, 35 sa tricycle, edi 70 pesos na yung balikan. Tapos ang halaga lang ng bibilhin mo, halagang 100 mahigit. O, diba? Hindi ka na lang bibili. Hindi ka na lang magluluto. Bili ka na lang ng lutong ulam. Kaya madalas ulam doon, itson manok, kaya sisig, mga barbecue, ganyan. Diba? Puro hindi mga okay lang yung ganun, pero paminsan-minsan lang sana. Wala kang choice, yun lang ang accessible na wais na pagduraan ng pagbabudget sa pagkain. Na accessible sa iyo. Ayan guys, malapit na pala ako matapos din sa video na yan wala na. Binubuhos pa, wala ng laman. Pero ayan guys, diba? Ang sarap niyan guys, subukan nyo para masubukan nyo din yung hindi lang ako nag-iimbento. Talagang masarap yan guys. Okay? Yung asukal, tinutunaw pala siya sa baso para hindi siya mahirap tunawin doon sa pitsil. Malalim yung pitsil, maliit yung yung liig niya, bukana niya. Kaya nga sa baso ko yan siya tinutunaw. Ayan, kayo na bahala kung gaano kadami asukal, kung mahinamis mo, kung mahilig kayo sa matamis, hala, sige, damihan nyo. Yung sa akin, matabang lang, tama lang din talaga siya. Hindi ako maano sa sobrang tamis, pero tama lang na magugustuhan ng bata. Kami namang matatanda ay okay lang kahit matabang lang, pero mga bata syempre gusto ng mga yan may lasa. At ayan guys, malapit-lapit na, titikman na yan. Yung aking bunsong anak, gusto niya, masarap, yummy daw. Si atik-atik, number 1 fan yun sa juice. Madalas yun manghingi ng milk o kaya juice.
Kaya ako mahilig din na magawa ng mga juice na healthy. At ayan nga, ayan o, yellow pala yan. Yellow yan guys. Ayun nga, yung pagka nasasarapan ng mga anak ko sa mga ginagawa kong pagkain, ulam, luto. Natutuwa din ako, kaya ginaganahan din talaga ako magpasiklab. Charot. Hindi yung ginaganahan din ako na gumawa, magluto, kung ano-anong ano. Sa strawberry guys, pwede din yan siya guys. Kung may tanim kayong strawberry, pwede nyo din siyang gawing shake. Ako meron akong mulberry sa bahay, kaya pwede rin mulberry, wala pa lang siyang bunga sa ngayon. At ayun lang guys, tapos na yung aking video. Maraming salamat sa panonood. Bye bye.